Makinig ang may pandinig, umunawa ang may pangunawa. Yan po ay lagi pong sinasabi po ng Panginoong Hesus sa Bible nung siya po ay nagtuturo through parables sa kanyang mga disipulo. Alam niyo po bang napakalaki po ng tungkulin po ng ating mga tenga o ng ating pandinig? Kung maalala niyo po mga kapatid, nung tayo ay bata pa, pinuno tayo ng ating mga magulang ng iba't ibang payo po para sa ating ikabubuti. Ngunit meron din pong napariwara dahil hindi po sila nakinig sa payo ng kanilang mga magulang. Sa ating buhay po bilang Kristiyano mga kapatid, napaka-importante din po ang pakikinig dahil alam na po natin na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin na kapag tayo po ay tumigil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay hindi na kailanman lalalim pa. May iba't ibang klase po ng pakikinig po mga kapatid. May nakikinig po mga kapatid na pinapapasok lang sa kabila, tapos pinapalabas sa kabila yung kanyang napapakinggan. Meron din po nakikinig po mga kapatid na ang bawat napapakinggan niya ay ini-internalize niya, iniisip niya, sinasapuso niya at isinasagawa. Ang masaklap po mga kapatid, meron po nakikinig hindi dahil gusto niyang matuto, kundi nag-aabang siya, nag-aantay siya ng pagkakamali ng nagtuturo upang sa ganon ay meron siyang mapuna. Alam niyo po bang kailangan po nating salain or i-qualify yung bawat pumapasok sa ating mga tenga? Kasi may mga nagpapakinggan po tayo na hindi po kaaya-ayang pakinggan, na kapag lagi mong naririnig po kapatid ay hindi mo namamalayan, nagiging ganon ka na din. Halimbawa po sa isang bata po mga kapatid, lagi po niyang napapakinggan yung mura dito, mura doon. Pagdating ng araw, palamura na din siya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa bawat pumapasok sa ating mga tenga. Hindi lahat ng ating napapakinggan ay totoo. Hindi lahat ng napapakinggan po natin ay kapanipaniwala. Kaya tingnan mo po kapatid, bakit merong mga isinisiwalat na maling balita? Diba dahil napakinggan mo yung maling balita? Hindi po lahat ng naririnig po natin mga kapatid ay totoo. Hindi ka po ba nagtataka kapatid, bakit kaya nilagay po sa magkabilaan ang ating mga tenga? Ito'y wala pong basihan, pero hindi kaya sinisimbolo nito na kapag meron po tayong napakinggan sa kabila, kailangan po natin i-confirm sa kabila kung totoo ba. At saka po natin isipin kung tama o mali ba yung napakinggan po natin. Kaya nawa po mga kapatid, ang ating mga tenga gamitin po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, pakikinig sa mga mabubuting bagay, imbes na gamitin po natin sa mga walang kwentang usapan, mga walang kabuluhang kwentuhan. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po mga kapatid, makinig tayo dahil binigyan tayo ng pandinig ng Diyos at umunawa tayo dahil binigyan tayo ng pangunawa ng Diyos. Hallelujah. God bless you all.